such a great opportunity and privilege nga makabarog diri sa natubangan. Sama sa giyon ni Pastor. First time na ako nga mo-preach diri. Pero dili first time nga mo-preach. Kaya nakasuway noon miya sa Bible School. Sa Bible School, ang time limit sa preaching is 15 minutes. So, most probably, maabot na tayo mga kuhan siguro, mga 20 minutes or 30 minutes. But, this is my first time, so naadyo gyud po'y kulba. Di mo huwag tayong kulba, so please bear with me. By the way, nagpasalamat ko sa Ginoo, sa pastor and church. Thank you for your supports and also sa mga prayers. Sabi na sa journey na ako sa Bible School. Dili sa yun. Kung wala mo, siguro maglisod siguro ko adto sa Bible School. Salamat sa inyong support. Para ko notdag sabon, para ko notdag mga kinahanglanon nato, mga essentials na provide na sa Ginoo. Na napasalamat ko sa Ginoo na. So without further ado, atong bablihan atong Bible in the book of Exodus chapter number 14. Exodus chapter 14 verse 10 to 18. This has been a familiar passage of scripture. Dagan na mga preacher nga nadungan nato nga nagpreach ani. So diri Exodus chapter 14 verse number 10 to 18. Mo ni ang time nga I know familiar ni nato. Mo ni ang lakbay. Mo ni ang time nga si Pharaoh nagpursue sa mga Israelites. That time nga nakabuhi sila. So atong basahon ang verse number 10. Ako sa verse number 10, kamo sa verse 11, and then dunganan nato sa verse number 18. Akong basahon Exodus chapter 14 verse 10, the Bible says, "And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were sore afraid." Notice the word sore. It means very afraid. It means they're terrified. Why? Because Pharaoh was drawing nigh to them. Ug nagmarch ang mga chariots ni Pharaoh padung sa mga Israelites. Siguro kung na-feel ninyo, kung na'y mag-march siya padung sa inyo, for example lang, na mga chess player diri, ako chess player, medyo ko, every time nga, sa door, magduwa man may pirmig chess, every time nga ang mga pawns, kung kabalo mo sa ng mga pawns, gagmay ra ng pawns, for every time mo march na siya padulong sa imong king, maka-feel ka nga na-threatened ka, maka-feel ka kahadlok. Sama sa mga Israelites, naka-feel sila kahadlok. They were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. Verse 11, kamo? Verse 12, "Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness." Verse 13, verse 14, "The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." 16, "But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea." Together, verse 18, "And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor from Pharaoh upon his chariots and upon his horsemen." Before we start, let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, God, for this wonderful evening. Gatag sa mga tagusa, O God, thank you. Sa gatag nga panalangin, Ginoo, sa mga tagusa nga nadiri karon. Salamat, O God, for this privilege to preach your word. I pray that you will give me wisdom, O God. Speak through me, O God, and hide me behind your cross so that they could see you rather than I, O God. Give me words to speak, O God, and let them hear your word. Come, God bless, Ginoo, sa mong pagpadayon karon. In Jesus' name we pray. Amen. This chapter is all about that time when Pharaoh tried to pursue the children of Israel. Kay kung diri way back sa pila ka chapter, sa chapter number 12, Pharaoh decided to let the Israelites go. Kung makita nimo dira sa chapter number 12, verse number 12, na-experience nilang Pharaoh ang last and final plague mo na ang death of the firstborn. Kung nunaon mo sa first plague until sa ninth plague,
ang gipang send sa Ginoo mga animals ra or mga insects ra, permiro nag-send ra ang Ginoo. Daghang gipang send na Ginoo, send ra sa baki. Usa pa mga pang send yan, lice, flies. Nag-send siya hailborn, nagkuhan siya, nagamit siya bitin, bisag kung saan ang gipanggamit sa Ginoo. So abi sa mga Israel, sa mga Egyptians nga tiaw-tiaw ra. Tiaw-tiaw ra ang Ginoo og si Moses nga gigamit sa Ginoo nga ang Ginoo iyang kuhaon ang iyang mga children, ang children of Israel out of Egypt. Abi nila diri seryoso ang Ginoo. By that time nga na-experience nila ang last plague, and that is the death of the firstborn son. The death of the firstborn rather. So mao ni ang last nga plague nag-require na og kinabuhi. So naingon si Pharaoh la, tinuod jud nila, tinudan na jud ni seryoso jud sila kay kinabuhi naman ang natangtang. Kinabuhi na ang natangtang. So tungod ana ingon diri sa chapter number 12 verse 12, ingon ang Ginoo, for I, God niya, ingon ang Ginoo, for I will pass through the land of Egypt this night and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. So ang nitabo, ang Ginoo na mismo ang nibuhat sa last nga plague. Pero siya ra ang nag-send, pero sa last plague, iyan ang gibuhat nga naman kay seryoso ang Ginoo kung unsay ang ganahan nga buhaton. By the way, kung naay ganahan, naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, seryoso siya nga iyan ang buhaton. Ang Ginoo, gitawag ko sa Ginoo, I know nga gitawag ko sa Ginoo. But then naglikay-likay ko. Dili siguro sa pag-ari sa simbahan, dili siguro palayo sa physically kay pirmi man ko makasimba, pero sa akong kasing-kasing nakaingon ko nga nagpalayo ko sa Ginoo. Kay na tungod man guna sa lagi kay kana laging magdilita wata kay baw sa ugma ba. Isip ko sa katawa ta kay baw sa ugma. That's why ma-anxious taon sa metabo na to. Usay nakaingon sa akong galingon nga, Lord, makaya ba ka na ako, Lord? Makaya ba ka na ako? Pero kung ang Ginoo gani mao na ang plano sa imong kinabuhi, He will make it happen. He will do it whatever it takes para maabot ka na nga plano sa Ginoo. And so, muna yung nitabo, si Pharaoh nag-decide nila, sige, panglayas na lang mo. There is a verse number 30 and 31. Ang nahitabo, and Pharaoh rose up in the night, he and his servants and all the Egyptians. There was a great cry in Egypt. Daghan kinang hilak, ang mga mama na hilak. Kung kinamagbangan nga anak, namatay na. Kusog kay nga paghilak nga tibuok Egypt. Dili siguro wala apil ang mga Israelites nga naman kay gingnan mo sila daan sa Ginoo, pinaagin Moses nga butangan ninyo ang inyong post, ang inyong side post ug ang upper door og dugo sa lamb, a male lamb. So natabo na wala sila naapil sa plague. Ang tanan Egyptian, siyempre, si Moses, dili ba siya panig sa Egyptians. So wala niya gingnan ang mga Egyptians. Ang iyarang gingnan, ang katura mga children of Israel. Tanan nga mga kinamagwangan nga anak. Every house, ang gingon diri sa verse 30, for there was not a house where there was not one dead. Kusog nga paghilak, ala, kung kinamagwangan. Ang mga mama ng hilak, ang mga papa sa ng hilak, kung kinamagwangan nga kabayo. Ingon diri, ingon siya diri nga, both man and beast, tanan nga kinamagwangan, siguro ka ng mga kinamagwangan nila nga, mga donkey, mga kabayo, mga ginagamit nila para sa ilang kuan ba, sa agriculture ba. So nahitabo tanan na ay paghilak. And so in 31, and Pharaoh called for Moses and Aaron by night and said, rise up, pamarog na mo, pahawa mo diri. Rise up and go forth from among my people, both ye and your children of Israel, and go serve the Lord as ye have said. Ningon man mo nga mo serve mo sa Ginoo. So adto na lang mo, pag-serve mo sa inyong Ginoo. And also take your flock and your herds as ye have said, dadaan ling tanan ug bigan. Muna nabot ta karon sa atong chapter number 14. For the sake of context, ako lang ni ikuan. Iko ni basaw ng verse number 1 in chapter 3. And the Lord spake unto Moses saying, so nakigstorya ang Ginoo ni Moses, na i-command ang Ginoo kang Moses mo ni may tabo, speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pihahiroth between Migdol and the sea over against Baal-zephon, before it shall ye encamp by the sea. So, mapwede ba makuha ng map yan? Yung siya there is a verse number 3, for Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness had shut them in. So mao ni ang map, mao ni ang Exodus nila, gikan sila diri sa Egypt, nakabiya na sila, but then ingon ang Ginoo nga magstay sa mo adto sa wilderness sa Pihahiroth, between
before Pihahiroth between Migdol and the sea. So diri sila nagstay nga wilderness. Kung imong kitaon, naay Red Sea diri nga naay duha ka, naay dagat diri nga kung imo na murag trap ba. Murag ang Ginoo gibutang sila sa certain kind of place nga risky kayo. Di ba kung nunaon nimo, asa man sila moagi? Asa man sila moagi? So unsa day purpose sa Ginoo na? Ingon na Ginoo, for sa verse number 4, and I will harden Pharaoh's heart and he shall follow after them, and I will be honored unto Pharaoh. So mao din ni ang kato nga gibuhat sa Ginoo dili to para matrap ang Israelites, ang children of Israel. Gibuhat to sa Ginoo para matrap ang Egyptians. So mao din ni all along ang Ginoo naa sa Israel. Usahay makalimot sila, nakalimot ang children of Israel nga ang Ginoo naguban nila, nga ang Ginoo nagplano sa ilahang Exodus padung sa Promised Land. Kabaw mo silang gibuhat, pirmi sila nagbagulbol sa ilang journey. Sometimes kita, makalimutan nga ang Ginoo nagplano na sa atong kinabuhi. Sa may plano sa Ginoo, nga mo-serve kaniya, nga muhatag kasi mong kanibuhi sa Ginoo. Sa kuha, kabalo ko nga mo ng plano sa Ginoo, munang akong gibuhat. Taas na kaya itong kuhan, ato ang intro karon. They were prone to fear because of dira sila gibutang sa Ginoo sa wilderness because of the dead end. Wala na sila maagianan. But still, Moses follows God without fear. Naay pagtuo si Moses nga musunod lang ko sa Ginoo. Ang faith ni Moses nga nag-derive niya nga mo follow sa Ginoo without even a question, without anxiety, without fear, without a single drop of doubt. Isalig lang siya siguro, sige Lord, mao man imong ganahan, magstay mi diri. Kay bawlo si Moses nga sa pagstay nila adto gukron sila sa Egyptians, but then he still have faith in God. Kita makasalig ba ta sa Ginoo sa dihang naata sa atong problema? Makasalig pa ba ta sa Ginoo sa diyang daghan na kay problema, nagmarcha na ang problema sa ato? Makasalig pa ba ta nga Lord, musimba gyapon ko Lord bisag naa pa ko'y mga problema nga gidala. Lord, mo serve gyapon ko nimo Lord bisag unsa pa may tabo sa akong kinabuhi. Muhatag gyapon ko sa akong kinabuhi Lord. This is because mo ni ganahan sa Ginoo nga buhaton nato. And we need to have faith in God nga mag-derive na to nga mo follow ta sa Ginoo without fear. And that's our title for this message, Faith That Follows Without Fear. Faith that follows without fear. Why is it that we must have faith in God and follow Him without fear? Point number 1, because we are assured of God's presence. We are assured of God's presence. Mao na ang nakalimtan sa children of Israel. They think, nagikalimtan na sila sa Ginoo. Kabamon sila giingon? Sa verse number 10 sa atong text karon, yung siya diri. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. That time nga ang kahadlok ni sud sa ilang kasing-kasing, naa sila inasturya, kay ba mo silang gisturyahin sila? And they said unto Moses, by the way, as a babawa na siya, and the children of Israel cried out unto the Lord. Dito po sila nakainumdum nga naa na sila yung problema. Sometimes kita nga Kristohanon, makainumdum ta sa Ginoo kung naratay problema. Mutawag ta sa Ginoo kung natay problema, I hope dili kita tanan. So say, often ra na siya may tabo. So I hope nga atong i-try atong best nga tanan anytime, every time mutawag ta sa Ginoo. Nganuman kay isip usa ka anak sa Ginoo, dapat natay communication sa tong amahan. Dili pwede nga moampo lang ta kung ganahan ta. Dili lang ta pwede moampo kung naay pagkaon. Moampo sad ta kung wala tay pagkaon eh. Di ba? Moampo ta every time, anytime. We are assured of God's presence. Nakalimot sila nga ang Ginoo naguban nila. Nga ang presence sa Ginoo naguban nila. Ingon sila sa verse number 11, and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, tungod kay wala may lubngan ng Egypt. By the way, ang Egypt is a good land, burying land. Dito nindot kayo ang sila biya nakauna ng kuan kanang mami nga burying, di ba? Naa nila ang fine linen. Ang Egypt is known in fine linens. Nana sa amo ang kuan sa amo ang major prophets, kung asa makita ang unsay kanang known sa kuan ba Egypt, nadara ang fine linen, makita nimo sa Egypt. So ingon sila, there were no graves in Egypt that was taken as a way to die in the wilderness. Nagpataka nila silang istorya tungod nga naman kinahadlok sila. Bisag unsa na lang ang istorya tungod sa kahadlok nga naa sila ang kasing-kasing. Wala sila pagtuo sa Ginoo, pinaagi ni Moses nga nag-guide nila
nga ang Ginoo mag-uban nila. There is a one, wherefore hast thou dealt with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? Ningon pa sila nga, mas okay raman may adto sa Egypt. Okay na mi dito. We remember the fish, sa sunod, remember the fish, the melons, the leeks, the onions. Ilan na lang itong ginunaan kung kunsa nilang naasaw na. Doon nag-suffer sila dito, tungod kay naa silang kasing-kasing, dili nindot ilang kasing-kasing, ilan, ganahan na lang daw sila muadto sa Egypt rather than mamatay sila sa wilderness. Tungod kay nawala ilang pagtuo sa Ginoo. They don't have that faith that will follow Moses as man of God without fear. Nagbagulbul sila, niya na sila, di dyan mi mukuyog ni mo, Moses, ari na dyan mi. Di mi mukuyog ni mo. Muara ta sa Red Sea. Unsa mo na ta, manglangoy ta tira. Dili ta kalangoy tira, Moses, taas kay na. Nya diri sa pikas, naapay mga Egyptians, asa na lang ta. Diri na devil, diri na deep blue sea. Unsa na lang ni nato Moses. Siguro kung naay mga bataon dito, hindi ko mo da, ari na dyan ko. Pamatay na lang ko diri. Tungod ana, ang uban, napayuban ilang gikon si Moses, pero ang kanindot kay si Moses meek siya. Siya ang meekest man nga nasisgutan sa Bible nga bisag unsa ba ang murmuring sa mga Egyptians ay sa mga children of Israel, nagpabilin gyapon nga stand firm gyapon si Moses nga mo guide nila. It's because he has faith in God that will follow him without even a fear. Lord, mao man imong gipabuhat nako. Buhaton ko ni para sa imuha. Musunod ko nimo, Lord. Nga walay kahadlok, nga wala na question. Do risky ni atong buhaton, pero I know nga giyahan minimo. We are assured of God's presence. Sa point 1, because we are His sons, gitagaan tag-assurance Ginoo nga ubanan ta sa Ginoo kay first things first, we are His sons. Sa John 1:12, but as many as received Him, to them give He power to become the sons of God. So kita nga ni dawat ni Kristo sa atong kasing-kasing, nahimutang anak sa Ginoo. How come nga ang atong amahan biyaan ta niya, dili magani makaya sa amahan nga earthly nga father nga biyaan niyang anak, di ba? Kung kanang tinud-an lang amahan, kay dili ka makaingon nga amahan na siya. Di ka makaingon nga tinuod siya nga papa ba? Kung dili niya barugan iyang pagkapapa. Di ba? Kanang mga papa nga ilang gibiyaan nilang anak, dili na sila papa. Sa muang area daghan kay mga bata. Wala na sila amahan. At least kami makabarog mi. Isip na amahan. Nga naman, kita na imutang anak sa Ginoo. That is why we have naatay assurance sa Ginoo nga ubanan ta niya. Sa pag-adto na mo sa area, every time nga magsulwining mid, kasi-klase nga tawa mo masugatan. Nay one time nga, nagkuhan ko kanang, nanay nakadungo gani, nag-invite ko sa usa kayang people nga akong gikuhan, si Charles, nga akong sa si Hezekiah. Ako silang gi-invite nga musimba mi. Gahap, kuhan man to kanang, nagsulwining ko nila, dugay na to niya, nag-Bible study ko nila pag Sabado. So ako silang gi-invite nga musimba may ka-Domingo. So pag Domingo sa buntag, niadto mi ni leader. Akong leader, niadto mi sa area. Ako silang gi-invite. But then sa ilang pultahan, abli man. So niayor ako, ayo, Charles. May buntag, Charles. Wala may nitubag. Pero ato sa kilid na ay lulo. Nasa abuhan ba? Kilid sa abuhan, na ay lulo. Sige ra ko ayo. Layo man ilang balay. Layo man to ang lulo ba niya. Naaman diri ilang balay. So sige ra ko ayo. Charles, may buntag, Charles. Si Kuya Stephen day ni mo. Wala nito bag. But then ang katong lulo, ni-react siya. Gingnan mi niya nga, huy nga nung namo mo diri. Pahawa mo diri. Gingnan mi niya. Pahawa mo diri. Nga nung manapawan mo, katolik ko mi diri. Kita mo na kanang dool man kapilya. Pero ang katong mga bata, dili to mo ato sa kapilya. Kay dugay naman mi nga nag-Bible study. Gingnan mi nga, nga nung manapaw man mo nga, katolik ko mi tanan diri. Pero ningon mi nga, kanang tay. Pero ang gibuhat sa mong leader, kami manduha nagkuhan, hinahiner jud mig istorya tay kanang among gi-invite si Charles tay. Wa mi kay bawong apo to niya. Pero sige ra mi kuhan nga nang amo siya gi-invite nga mosimba mi karon pero ang katong lulo kay init kayo. Deny usa ka gayon ngin na sige punit. Tungod ato yung gipunit. Nawala na blanco ko bisag pila to ka minutes nga na blanco ko nga niatras ko. Take ko one step. Nga na blanco jud ko ako na kalimot na blanco ko ba ako kay balon sinitabo ba? Ganun man, kinahadlo ko.
Nadlo ko basi mo punit sa kwan sundang ba nagkukuron mi. Ano ba kay mi kwan naka necktie, nakakawa, naka-insert, nya madagan. Nya ang daganana ang kwan mo dito kay lugsungon ba. Lugsungon man to kay bukid lagi sa tisa. So kumudagan mi na makuyawan jud mi jud. So dito na naka-realize ko nga nahadlok ko. Ingon ang Biblia, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Pirmi na, giriman sa akong leader, ayaw kahadlok, ayaw kahadlok ka ng mga lulo nga, pilasupuhon ka nila, tungkol sa ilang pride, ay kahadlok ka na. Kaya nga naman, gitagaan ta sa Ginoo, power, and of love, and of sound mind. Dili ta dapat mahadlok ka na, ang Ginoo nag-uban nato, tungod kay iyat ang anak, we are His sons. Sa Romans chapter 8 verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So naitabo ato sa pag among gistorya si tatay, ngitay amo ra siyang gi-invite imong apo tay nga musimba mi. Kung man nato niabot ang iyang asawa, katong lulang ako po sa sulwining pag Sabado. So ang naitabo, ang katong lulag kasukan niya, lulo ngano man ka nganong sige nganong init man kay buntag sayo. Nagstorya ra sila ninyo ay tarong sila istorya kami kay hinera kami mo istorya. Kay lagi gingon sa Bible nga slow answer turneth away wrath. So hinera siya istorya. Hinera istorya. So ang netabo ang lola ang kato na yung asawa mi ni badlong niya. Di ba? Pero ingos ang kagalingon la naadyo koy kadlok. Kato nga time nangay ko sa ilo sa Ginoo. Ano man kay I am not supposed to be dili ko dapat nahadlok kato nga time. Ano man kay naa ang Ginoo naguban ako. Na iyang presence. Isip usa ka anak sa Ginoo, pirmi siya muuban na to. Ingon siya, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. That time nga, nidawatan ni Kristo, ni-indwell ang Holy Spirit sa itong kasing-kasing. Kaya na twofold nga working ang Holy Spirit, indwelling and empowering. That time nga, nidawat ka ni Kristo, ni-indwell ang Holy Spirit sa imo. So every time nga mo, sangyaw ka sa pulong sa Ginoo, dili na ikaw ang musangyaw, na Holy Spirit na nami, kuha na to, classmate ba, nag-per-request siya. Kanang may buntag sa tanan, per-request na ikaw, kanang pampok ko, kanang confidence sa pagkuan ba? Preach sa gospel ko, no? Ingon ako sa ka-leader, huy, Brad, dili dapat ka mangayog confidence sa pag-preach sa gospel. Nga naman, kay mangayog kag Holy Spirit, nga mo guide nimo kung unsay mo istorya. Kaya nga naman, dili man kita ang mo preach sa gospel, dili man kita ang mo istorya sa kalag sa tao. Nga naman, kay ang Holy Spirit ang mo istorya nila. Kaya kung kita, sa ligan lang nato ang kagalingon, dagan kitang nabawaan, pero wala tay power sa Holy Spirit o wala yung Holy Spirit nga gi-guide nato, dili sila maluwas eh. We can soul win them, but we cannot win them. Ano man kay wala man tay power. Also sa preaching, pwede man nga mag-preach ako ninyo, pero dili mo work ang Holy Spirit kung walay pagampo mo nang ganyan, ampo ko dito, ampo ko dira sa office, ampo ko babaw, ampo ko diri, ampo ko dito sa balay, ampo ko sa CR, ampo ko sa kwarto, ampo ko sa gawas, ampo ko dapit sa kahoy. Dagan kay ko sige og ampo nga naman. Kay tungod na nangayo kog power nga gikan sa Holy Spirit, kay dili man kita amo preach. And we are assured of God's presence nga ubanan taniya because we are His sons. Ang ikaduha, we are His sheep. In John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Isip kita anak sa Ginoo, nahimot ang karniro niya. Nakadungog ta siyang tingog ug mo-follow ta niya. Ang faith nga naa nato na mag-derive na to nga mo-follow ta sa Ginoo, I hope nga naa na magpabili na siya. Salig lang si Ginoo, though times na ay mga kalisod. Isip ko sa ka-estudyante, nadyo time nga maglisod ta. Nadyo time nga, labi na ma-pressure ka sa mga projects. Bisag sa Bible school, na-pressure ko sa project kay daghan kayo. Term paper, napad yung research paper. Yung kulo, Bible school man nga nang na may research paper. Namin nga nang mag-research po man mi. Pero mo na project kay nag-train man sad mi. So among topic ato dili ra ka nang tiyaw-tiyaw ra nga topic pagikan sa Bible. Nya, for example, kanang among i-apply sa Bible ang topic ba. Taas yung nga research na pressure ko, dugay ko kami na human. Dugay kami na human ay napad yung mga sikunsa nga mga projects. Labi na sa second sem sa first year dagan kay mi gibuhat. But then usahay, kung dili lang ko musalig sa Ginoo nga tabangan ko niya, mawala ko sa focus tungod sa pressure nga nabutang nako. By the way, we are assured of God's presence. We are His sheep. Ingon ang Psalms 3 verse 1. Psalms 3 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na kay kinahanglan pa because ang Ginoo, siya imong magbalantay. Siya imong magbalantay, dili ka niya biyaan. We are assured of God's presence. Point number 2, we are assured of God's power. We are assured of God's power. Diri sa nahitabo diri sa
Exodus chapter 14, abi sa mga Egyptians nga okay ra nga gukuro nila ang children of Israel kay kung na-trap naman, wala na may agianan ng kun uy. Kuha na ni kanang opportunity nga ato silang mapatay, ato na silang magukod. Opportunity ni ato silang gukuron. So wala sila kay bao nga all along ang Ginoo nag-set up ato nga trap para sa ilaha. Tungod kay gipakita sa Ginoo ang power in order nga ma-honor ang Ginoo unto Pharaoh and to all his host and the Egyptians may know. Verse number 4 in chapter number 14, that I am the Lord and they did so. Ganahan ang Ginoo nga makahibalo ang mga tao nga Ginoo siya, that's why mubuhat siya og mga milagro. Gimubuhat siya mga miracle mubuhat siya mga miracle para makuha niya ang honor, ang glory, ang praise. Ang Ginoo mubutang og tubig sa desert sa Psalms, mubutang siya og tubig sa desert para ma-honor siya. Ang mga tubig nga naay, ang mga lake iyang himog desert para ma-honor siya. Tiyaw mo na, buhaton sa Ginoo tanan para makuha niyang honor because He deserves it. Not just because Ginoo siya, but because He deserves it. Kailangan nato mahatag ang honor sa Ginoo, ang glory and praise tungod kay deserving siya na. Igipakita sa Ginoo ang power sa Ginoo sa diyang tunga niya ang Red Sea. First ever in history nga, natunga ang Red Sea, natunga ang dagat. Nanglakaw sila. Nanglakaw ang mga Israelites lo. Mura silang naa sa kuan ba kanang sa tuy tawag nga kanay kuan. Sa tunga dapit kanang makita nila ang ilang dagat ba. O pa ko kadto good. Ana, kasi ganahan mo pakoy. So netabo, Ocean Park. Tanulo, dahil mga isda la, kanino sa isda. Tanaw nila dito, shark. Na-experience nila to. Kanindot ana, di ba? Nga naman kay naang power sa Ginoo. Para sa ila impossible to. Nga naman kay tao raman to. Wala to nila na expect. Even si Moses, wala to gi-expect ni Moses nga mo ito metabo. Nga naman, kay gikumandan siya sa Ginoo nga mao ni mong buhaton. That time, nga padulong na ang Egyptians. So padulong na ang Egyptians, nag-march na, naghadlok na mga tao, naghadlok na Egyptian, naghadlok na mga children of Israel. So gikumand din Ginoo. Mao ni mong buhaton Moses. Verse number 16. But lift thou up thy rod and stretch forth thy hand over the sea and divide it. So ingon na Ginoo nga, sige, ikuha ni mong rod, ipataas niya, tunga ang dagat. Ang buton siya na-feel ni Moses, no? Lo. Pero I know, kabaw mo siya gibuhat, ditso din siya ato. Nga naman, kinaaman siya pagtuo. Nga mo, pabdayon siya sugot sa Ginoo, mo pabdayon siya follow sa instruction sa Ginoo, tungod kay naa siya pagtuo siya kasing nga ang Ginoo nga nag-guide nila, powerful. Nga ang Ginoo nga nag-guide nila, mabuhat niya tanan. By the way, sa ato ang kinabuhi, dapat musalig sa Ginoo nga naman kay powerful siya. Powerful kay siya nga, able siya nga mo-protect na to sa tanang danger. Nga powerful kay siya nga mabuhat siya sa unsa man ang iyang ganahan buhaton sa tong kinabuhi. Powerful ang Ginoo. Ug si Moses iyang gisaka yang rod, iyang gitunga ang Red Sea. Ug didto nakita even ang mga Egyptians na shock sila la. Natunga ang Red Sea. Kibaw mo katong nga testimony naabot pa biya to sa Jericho kung nakinumdum mo ni Rahab, di ba? Nakanumdum mo ni Rahab nga ningon sila, kamo man to ang katong gipaagi sa Ginoo sa tunga-tunga sa Red Sea, no? Mo tong testimony na abot sa lain-lain nga klase nga kuan nga naman kinakita didto ang power sa Ginoo. I hope nakita sa atong mahatag, atong mapakita sa tao kung unsa ka powerful ang Ginoo. Nga unsa ka powerful ang Ginoo nga mo luwas siya og kalag. Ingon diri sa Acts 1:12, we have the power to win souls. Sa Acts 1:8, Acts 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. This is the one, empower of the Holy Spirit. And ye shall receive a power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem is your family, in Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Naatay power nga, dili mo luwas. Wala tay power nga mulos, pero naatay power nga mo share nila ug makabaton sila kaluwasan. Kung dili ta mo share sa pulong sa Ginoo, kinsa man ang mo share. Kung dili ta mo storya na lang gigugma sa Ginoo, kinsa pa man. Ang Ginoo naghatag nato nga responsibility na dapat nato buhaton. We have that power to win soul. Naay mga sa area namo, naay mga tao nga kumingon ka nga kanang pabangisay, daghan kay bangis sa tisa.
Dagang kay bang isa tisa, pero kung imo lang silang dadaan sa pulong sa Ginoo, imo lang silang share, nakakuan ko, naka-experience ko, kadang, kung imo, kuan siya, luluto siya, nagsigarilyo, kuyaw kay dagway, kanang kabaw ka ng murag na history ba. Pero dili ta mo judge, atag lang ta sa pulong sa Ginoo, ako siyang gi-share sa pulong sa Ginoo, kay ba mo, didawat siya sa pulong sa Ginoo. Ningon siya nga, akong siya gipangutana, that time nga nidawat siya ni Kristo, tayon sa man mo na feel. Ana siya. Gaan kaya ko na feel. Kalipay siya kasing-kasing. Ngano man kaya ang pulong sa Ginoo, mo ni naghatag og kalipay sa tao. Mo ni naghatag og kagawasan sa tao. That's why we must preach this word to all the people. Kay dili ra ni para sa usa, para ni sa tanan nga pulong sa Ginoo. Kay tungod kita tanan luwasunon to sa Ginoo. We are assured of God's power, and we have the power to win souls. And we have the power over sin. Naatay power over sin nga naman kay giluwas na nata sa Ginoo, ang Ginoo nga na-conquer niya ang death, iyang giluwas gikan sa atong mga sala, ang atong sala nga maka-impierno nato iyan ang gitangtang. We are no longer bound in sin, we are heaven bound. That is why dili nata dapat mahadlok. Dili nata mahadlok ni Satanas, pero ato siyang labanan. Ano man kay kalaban man nato siya, dili ta mahadlok sa atong flesh, pero atong labanan atong flesh kay naman ato maning kalaban atong flesh in the first place. Ato ning labanan. But we have the power over sin. We have power over our flesh. Daugunon na ta, pero kailangan gyapon ta mo laban. Ngano man kay ganahan ang Ginoo nga ubanan nato, ganahan ang Ginoo nga sa atong paglaban, iya mapakita nga ubanan ta niya, nga mapakita niya nga naay ang presence ug naay ang power. Point number 3, paspas rin no. Inga jud ko 15 minutes magud mi na ako, nga train magud 15 minutes ito. So point number 3, we are assured of God's promise. We are assured of God's promise. Ingon ang Ginoo diri sa verse 13, and Moses said unto people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which He will show you today. For the Egyptians whom ye have seen today, mo na ang promise sa Ginoo. For the Egyptians whom ye have seen today, kana mga Egyptians nga dagan kay mga chariots, ang captains over every one of them, tanang chariots sa Egyptians nga nagmarch padung ninyo, kana inyo nakita karon, mo ni may tabo, ye shall see them again no more forever. Mo na ang promise sa Ginoo nga kanang naa problema nimo karon, dili na nimo mawagtang na kuo na sa Ginoo, kay tabangan kaniya nga imo na makonquer nga mga problema. Usay ato sa Bible school, naadagang problema sa akong na-experience, labi na sa first sem. Mental problem, mental nga kanang makuanta. Kanang murag ikuan ka ba kanang sa una-una ba labi na sa studies. Kay di kumingon kag Bible school mura okay ra, pero lisod kayo. Lisod kayo mag-test me 150 kutob. Nya usa ra ka adlaw magkuan na usa ka kagabi magkuan na magtuon nga naman kay taga usa ka adlaw, for example, Tuesday. Ang sa Tuesday na mo magtuon mi sa how to study. Sa how to study magkuan mi na mag-quiz mi na nga Tuesday, ika Friday na sad ay nika Wednesday nasad mitun na nga bago. So ang evening sa Tuesday magtuon mi para sa Wednesday. Ang evening sa Wednesday magtuon mi para sa Thursday. So dili mi makatuon og advance kato nga subject nga lisod. For example, Doctrine 1, Doctrine 2, Major Prophets or kanang Life of Christ mo man pinakalisod sa Bible school nga tag-askig items wa ka kay ba unsay kanang kuan ba asa dapit ang kuan ni Pastor Hyson ba. So dito na, sudaning kayong tahangan. So, manina mo pag-score og 50 ani. Pero kay balo mo, gitabangan mi sa Ginoo. Ang wisdom sa Ginoo, makasyak lang ka balo. Nang gawas lagi ito tanan, nagbasa raman ko. Pero nga naman, kinagampo mi before mi nag-study. Tanan nga among gibasa, nagsigiragon mi paklay good. Pero tanan, isud sa mununa, naka-answer mi, nakapasar mi. Karon second year na. Gracias sa Ginoo. Na ako yung mga classmate nga, maglisod sila sa treasure path. Kanang treasure path, bodyo na yung sa first sem na mo na yung pinaka-struggle. Kay 15 ka verses sa usa ka semana. Okay, pwede ra kami nga kaya ra, usa man ka semana. Pero mo ni may tabo, maka-study ka na nga verses, Sabado rag Domingo. Nya sa Sabado ug Domingo, mag-visit pa jud mo. Nya sa kapoy makay ka ng Sabado, kay gikan mo bukid, nya maabot mo mga alas 3. Either magpahuway ka sa kanang nga time alas 4 pa dong alas 5 kay kaon alas 5 man, either magpahuway ka na or magkuan ka sa treasure path. Ika Domingo sad, visit mo sa buntag sa alas City.
Na simba mo abot as 9, simba mo hantod na hapon alas 8. Or sa hapon sa kanang dili ka mo pwede pod di ka maapilog yung people kay magtuon ka. Ang uban gani adto sa mezzanine magtago, magana t-shirt pot mo. Mga good student kayo pero dili good yung people kay dili na maapil sa program. Study ko kay Bible student bitamin kaya. Student daw. Pero ang struggle dito lisod jud. Lisod makaingon ko nga dili tungod sa akong kagalingon na nahuman ko sa first year. Dili tungod sa akong kagalingon, tungod to sa Ginoo. Tungod kay nisalig ko niya, Lord, sundon ti ka Lord. Walay hadlok. Walay kahadlok. Nay emotional problem. Adto sa Bible school, nay mga first year ito nga sige gilak. Gimingon ako na sa siyang mama. Gihomesick. Nay police dito nga, iniana jud siya gud, nihilak jud siya. Tagalog, taga-kuan. Maalalang, alang-alang late. Tagalog man niya istoryan, kaya waray lagi sila. So, nagtagalog siya, niya siya nga, kanang, ang hirap kasi, ang hirap naman dito sa Bible school, mas hirap pa sa training sa pulis. Nakahilak siya, eh. Yan na siya, masisod ko no, kay abi nila, 3:45 a.m., mumata mo na, weekdays. Abi nila, okay ra ka mumata o alas 7 sa, inika, Sabado ba? Sabado, Domingo, Lunes. Wala man ay klase. Abi nila, pwede ra ka mumata alas 9, alas 10. 3:45 na gihapon. Lain sa man eh. Struggle kayo, kita go-adlaw, di may pukawon, ano eh. Kung di ka mamata, dimiritan sa ka. Sama niya. Kung dili ka mo dawat sa dimirit, tagaan kang rebellious spirit. Maluspi na noon ka. Kung dili ka maluspi, out ka kung rebellious spirit. So ang struggle dito, by and by, naka-adapt rasad mi. Grasya sa Ginoo. Pinaagi siyang tabang, ano man, kinisalig mi niyang Lord. Gitrain man minimo diri. So mo follow mi kung unsay mong ganahan. We are assured of God's promise. Nga katong gingon diri sa ye shall see them again no more forever. Ang katong mga problema nga naa nato, di nato makitan. So asa man diri makita nato sa verse number 13 ang promise sa Ginoo. Kaba mo asa na fulfill ang promise sa Ginoo? Diri sa verse number 27. Pila ra ka verse ingin sa diri? Verse number 27, and Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength. When the morning appeared and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Ingon ang Ginoo nga katong mga Egyptians kini nakita, ye shall see them again no more forever. Katong mga problema nato sa atong family, sa atong studies, di na nato makita nga naman kaya ang Ginoo mismo ang settle ato. Ug ang Ginoo ningon diri sa verse number 27, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Ang katong murag kanang Ocean Park, og tanang mga chariots gano'n, dagan, sa man ala, padulong na ang kuan, mga dagat, so, ganan sila mobalik pero layo na. Wala na kanang kuan na, too late na. So, umot na siya na feel na ito. Wala na, patay na. And the promise of God was fulfilled. Ano man, kay kung mo promise ang Ginoo, iyan ang tumanon. Pwede ta maingon nga promises are meant to be broken. Mao na ang quote ay orang kuan diri sa tawag na kanang mo nang kuan sa kalibutan abot sa promise mo na lang perspective. Promises are meant to be broken. Ano man kay tao man ta. But the promises of God are meant to be fulfilled. Kung nag-promise ang Ginoo sa imo nga iya kang ubanan sa paghatag nimo sa imong kinabuhi. Iyan ang tumanon. Because promises of God are meant to be fulfilled. Dili pareha sa atong promesa. Pwede ko mo promise sa Ginoo, Lord, sundon ti ka sa tibok ng kinabuhi. Pwede ko maka-fail ana. Ano man kay tawor ako. Muna dili ko mo salig sa akong kagalingon, Lord. Ako na gunim, sunod jud nimo, Lord. Bisag pag mamatay ko, mura tag Peter ana, di ba? Si Peter, daghan nga siya istorya, ana siya nga, Lord, bisag pag mamatay ko, Lord, sundon ti ka. Pero kay ba mo na fail siya, ano man kay tao ra man siya, ug nisalig siya sa iyang kaugalingon. Mo nang kita mo salig ta sa we must have that faith that drives us to follow God without fear. Lord, sundon ti ka sa tibok na akong kinabuhi tungod sa imong gihatag nga pagtuo sa kuha. Sundon ti ka sa tibok na akong kinabuhi. Lord, lisod man ang Bible school. First year pa lang ko. Napay second year, third year. Last week, ginahan ko muhilak, kasukaan kang atigay. Makakuan yung anong gikasukan magong atigay. Unsa man akong nabuhat. Nagkuha ra gud kag kuan, gikuha ra gud nimong kanang for example nang tinghugas man may.
tanan lalaki to, among ginabuhat, manghugas, Jimmy, tanan hugasan ko na namo. Kasukaan ng kagalit. Mo na among trabaho, tigay. So among hugasan ng naadira. Ganun, ino mo na kiusan. Daggan istorya ba? Napoy time nga, nangutanar ako niya, ikasukan ko niya sa daghan, king tao. Nakahila ko gawas ko. Pwede ko mingo na kanang bay, kung napay nakakita na ko nga makauban, bayot, magkabay, hila ko kung atigay bay. Pero kay ba mo, unsa ka kuhan siya, atigay mo, train sa mo. Ako tong Ginoo nga training to sa Ginoo sa kuha, sa emotional. Before ko niya to, sige ko gilak. Pag-aray na ako, hilak. Pero gamay na lang. Kay balo ko nga, bisag emotional ko, given nga melancholic ko, ako na makonquer. Ano man kay, ang kanang atong temperaments, mausab mo na, pinagi sa grasya sa Ginoo. Bisag unsab ako ka, hilakon sa Bible school, gawas ng Bible school, dili na ko hilakon, salig ko na. Kasukan ko nga tigay, pag niagi, kaya ba mo unsa akong ibuat, magipatawag, jugo, asa si Stephen? Lo, unsa ko yung istorya natin gayron. Daghan gyapon kay tawo man adto sa Congress ba. So niat pagadto na ko sa kitchen, singgit ko. Tigay, sorry tigay. Tigay na. Kina akong gibuhat ato nga magbaliwlaon na jud ako dito sa yang istorya. Lord, sorry tigay. But I know nga sa tibok na akong journey sa Bible school, daghan ba ko ma-experience kay balo ko nga ubanan ko sa Ginoo. Na iyang presence, na iyang power, ug na iyang promise. Nga ang katong bisag ang kaning promise sa Ginoo nga mawagtang tanan Egyptians nga nakita sa mga Israelites in verse number 27 na fulfill. Kung ni-promise ang Ginoo nga ubanan ko niya sa Bible school, kung ni-promise ang Ginoo nga ubanan kaniya siyang kinabuhi sa imong pagskwela, iyan ang buhaton. Kay tungod siya ang Ginoo nga nag-promise nga mabuhat sa iyang promise. Do you believe that God is so powerful that He is able to protect us from all dangers? Do you believe that God is so rich that He is able to provide all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus? Do you believe that God is so caring that He is able to comfort us in times of trouble, in times of problems? Ang Ginoo naa niya tanan og kung ang Ginoo nag-promise nimo iyan ang buhaton ning Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. Hebrews 13:5. Ingon ang Ginoo nga ubanan kaniya sa tibok nimo kinabuhi. And we must hold on to that promise nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. In order for us to continue to follow Him without fear. In order for us to have faith, atong faith nga mas gahi pa sa binangkal nga bahaw nga mo follow jud ta sa Ginoo. Mo follow ta sa Ginoo. Na ay mga kalisod, follow ta sa Ginoo. Sunod agapon sa Ginoo. We must have that faith just like Moses have that follows without fear. If only the children of Israel have faith that Moses have to follow God without question, without anxiety, without fear, they could go to the promised land without delay. Pilara to kakuan, pilara ka days, 11 days. Muadto sila sa promised land pero naabot og 40 years. Why is that? Ano man? Kaya wala sila pagtusa man na pagtuo ni Moses. Nga mo follow sa Ginoo bisag unsay may tabo. Nga mo follow sa Ginoo bisag walay question. Sa Bible school suguon ko ni leader, pen adto sa bukid pen. Ang may tabo sa mo na may asay na mo leader nga mo adto sa area na mo nga magkanang kuan ba maghabal-habal ba usakay ko magkuha sa bisita. Nahibuong ko nganong ako ang gikuan ni leader nga mukuha sa mong bisita nga katong si Lola Lourdes, Nanay Lourdes nga stroke siya ba. Gamay gud ko. Nami kauban nga dako. Nya mahitabo ang katong si Nanay Lourdes stroke man siya. So mahitabo ako siyang agakon padung sa motor. Motor ami kay bukid man, wadi makagi sakyanan. Gamay making agyanan. Nya magdulog pa, dagan pa kayo kuan, lisod pa kay ba. Sinubong ko lang ako may gikuan ni leader. Naka-question ko. Ano man kay murag wala ko naka-submit kuan ba. Dito na ako nakatuo niya dito ba. Pero bayan ba nasabtan ako la. Isalig day si leader sa kuha. Gisaligan ko ang responsibility mo na ako ning buhaton. Mutuo ko niya nga kani nga iyang gisugo sa kuha na ni purpose ano man para ma-build ko. Permero kay murag mapugos ko ba. Dali na bugat ko si nanay niya. Imong lingkuranan gamay na lang sa tanan nga pwede ka mahulog ba. Usa lang ka untol. Labi na kay ara dira kay pangpang sa ubos usa ka untol matagak jud ka. Pero ko Lord mo din ni training sa Bible school Lord. Morning training sa Bible school, sundon ko ni, nindot ni nga training. Mag-build din ako. Sa sunod nga, umaabot nga, gusto ni mong buhaton sa akong kinabuhi.
If only we Christians have that faith to follow God in what God wants us to do, then we could serve God without fear at all. Mga natawla, wala pa biya misudan unya, unsay kanuna mo unya. Simba lang gyapon, unya na lang na pagkaon, maabot ra man na. Mga natanga, wala akong mga assignments. Pabi ako na human na itong assignment ako, ang project na ko. Nya ugma ipass na, Domingo sa hapon, ugma ipass na, di lang sa ko mapilog, di sa ko mapilog gabi siguro, or di ko mo fellowship sa mga young people, kay magbuhat ko sa project. Hey, saligi ang Ginoo, natabangan kaniya. Sa mua bitaw, kung mingon ka ganang cramming kay miadtoy, pila na lang ka minutes may magtuon, kanagong t-shirt pa, naon na siya daon ba? Lord, tabangi mi Lord, makamemorize na lagi mi ani Lord. Pero kami, kitagaan sa wisdom sa Ginoo. Kay 15 man ka verses, niya piliyon na usa ra ka assignment, ang 5 ra ka verses, 3 man na ka assignment. So piliyon na mo to, ang katong mga possibility nga mo timugawas. Wa naman na may close si Pastor Pastor Giovanni Haison ay na siya nga. Kanay mga mugbo nga verses, pwede man ninyo memorize adto na sa inyong church or adto na sa field ninyo. Kanay mga tagas memorize sa jud ninyo diri. So mo din ni paggawas ni Pastor Kato mga tagas. Memorize na mga tagas. Pero pagkauman 5 minutes ang gihatag, 3 minutes na tayo kutob, paspas kay sa tanan. Suwat nimo 2 ra ka buok, 1 ra ka buok, pero at least na score. Pero by and by, ang training dito, nag-build ang akong pagtuo sa Ginoo. I hope nga kita sad, ay no nga ang Ginoo na ay tag sa diling sa tong kinabuhi. I hope nga ang kato nga faith nga naa nato sa Ginoo, nga mugahi to sa makagahi sa bahaw nga binangkal. Nga firm kay mong pagtuo ba? Stand firm. Atong pagtuo nga dili mo wave. Nga maka-follow ta sa Ginoo without fear. Faith that follows without fear. Let's pray. Father in heaven,